Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hiniling na ng DPWH na ma-freeze ang halos 5 bilyong pisong halaga ng mga asset ni Congressman Zaldico na idinadawit sa maanumalyang flood control project. Kabilang diyan ang ilang helicopter at eroplano na nakarehistro umano sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Ko. 10 regional at district engineer pa ng ahensya ang pinagpapaliwanag naman ukol sa barangya umano nilang pamumuhay. At nakatutok si Maki Pulido. And we will leave it up. Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3 at Augusta Westland AW1398. Ilan lang yan sa 11 air asset na may kabuang halaga na 4.7 billion pesos ni Ako Bicol Party List Zaldico. Sa isinumiteng listahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH, nakarehistro ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, Hightone Construction Development Corporation at QM Builder. Mga kumpanyang pare-parehong may kaugnayan kay Ko ayon sa DPWH. Ang Hightone at ang QM Builders ay kasama sa top 15 na contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Hihingi nila sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga pag-aari na ito ni Ko. Ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ para tulungan natin ang investigasyon. Isusumite rin ng DPWH sa ICI at DOJ ang listahan ng mga sasakyang nakarehistro sa 26 na personalidad na una nang kinasuhan ng DPWH sa Ombudsman. Pinapa-freeze din nila ito sa Anti-Money Laundering Council. Halos kalahating bilyong piso ang kabuang halaga nito. Pero hindi pa natin alam, baka naman meron dito, meron silang mga kaibigan o kapamilya, pinapahanap na rin po natin. So this is just an initial list from the LTO. Hindi tayo nagtataka, ang karamihan dito, ang malalaki dito ay sa mga Diskaya. Kay Sara Diskaya pa lang, 218 million na out of the 474. 10 regional at district engineers naman ng DPWH ang binigyan ng 5 araw para sagutin ang inisyu sa kanilang show cause order. Kailangan nilang magpaliwanag sa alegasyong marangyang pamumuhay na higit sa kanilang kakayahan, pagpapatupad ng mga substandard na proyekto o di umano'y paninira ng mga dokumento. Humaharap sila sa kasong administratibo pero kung may sapat na ebidensya, isusumite ito ng DPWH sa ICI para sa posibleng kasong kriminal. Simula pa lang ito, at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Sabi ni Dizon, noong August 15, nagretiro si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Ang itinuro ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na pasimuno ng mga maanumalyang flood control project. Pero kahit retirado, di pa rin naman daw makakataka si Bernardo sa mga posibleng kaso. Tingin ni Dizon, kalat sa buong Pilipinas sa mga ghost project, hindi lang sa Bulacan at maaaring abuti ng taon bago matunto ng lahat ng mga proyektong ito. Do you think I can find out how many ghost projects there are for thousands and thousands of projects in the entire country? It's that horrific. This is all over, this is not just Bulacan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.